Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Lalo na sa iyo, Papa Dudut, at sa mga nakikinig at nakasubscribe sa iyong YouTube channel. May gusto sana akong ibahaging kwento sa inyo. Nabahagi ko na ito dati sa isang post ko sa Facebook pero hindi kasing kumpleto at detalyado nang ibabahagi ko sa inyo. By the way, tawagin niyo na lamang po ako bilang Morena. A little background about me, I'm now working here in Manila pero laking probinsya talaga ako. Partially sa Visayas. I'm a little sensitive sa mga unnatural things but not to the point na nakakausap, rinig or nakakakita on purpose. Ito rin ang reason kaya daw bata pa lamang ako ay lapitin na daw ako ng kung ano-anong mga elemento. At aaminin kong naging problematic ang childhood ko dahil dito. Papa Dudut, ngayon pa lamang ay aaminin ko na sa inyo na hindi po ako ligawing babae. Siguro dahil sa hindi naman ako masyadong kagandahan. Chubby kasi ako at hindi talaga ako nabiyayaan ng good looks. Kaya naging tampulan ako ng tukso noon. Pero buti na lang at palaban ako kaya na-survive ko ang pambubuli sa akin ng mga mapanghusgang mga tao. Anyway, mabalik tayo. Hindi nga ako ligawing babae. Katunayan, sa buong buhay ko ay dalawa lang ang naging boyfriend ko. And sadly, hindi pa naging magandang takbo ng ending ng love story ko sa bawat exes ko. Flashback year 2014 ay may naging boyfriend ako. Itago na lang natin siya sa pangalang Dewey. Long distance relationship kami. Though hindi naman gaano kalayo kasi nakakapagkita naman kami once a week every rest day niya. Okay naman si Dewey, Papa Dudut. Actually mabait, masipag, generous at marespeto si Dewey. Tumagal naman ng almost 2 years ang relationship namin. Not until naging toxic na kasi sobrang na-addict siya sa online games. To the point na sa umaga tulog siya and sa gabi gising. Lipas ang kain tapos panay inom ng energy drink. Dumating sa point na may times na dumadaing siya sa akin na naninikip minsan ang dibdib niya. And nawawala na kami ng time sa isa't isa. Hindi na kami gaanong nagkikita kasi busy na rin ako sa thesis namin. That time ay may OJT habang siya naman ay work and online games ang pinagkakaabalahan. Hindi kami officially nag-break basta bigla na lamang kaming hindi nag-usap. Walang closure. And nagka-unfriendan pa sa social media. Year 2017 ay graduate na ako that time. And wala lang, inad ko lang siyang ulit. In-accept niya naman kaagad. Then chat-chat kami ulit. Pero hindi pa kami okay or hindi kami nagkakabalikan. Though nag-ask siya ng second chance pero tumanggi na ako. Kasi parang naka-let go na ako. So friendship na lamang yung meron between us. Everyday nagchat-chat kami, update sa isa't isa. Siya ganun pa din, parang nililigawan ako ulit. And tinatanong niya ako ulit kung pwede pa ba kaming magkabalikan. Pero sabi ko ay hindi na talaga. Tapos ay bigla naman siyang nawala, as in hindi nagchat-chat. Hindi nagre-reply sa messages ko. Puro scene lang. So feeling ko ay parang nag-ghost na naman ako. Or baka nagalit. Nagchat-chat ako sa kanya every time may gusto akong i-share na kwento.
Days, weeks and months na ang lumipas, talagang wala na siyang paramdam sa akin at all. Pero lagi siyang online at akala ko nga baka may bagong GF da kaya ganon. So ayun, one time nagpunta ako ng mall, sikat na mall dito sa Santa Rosa, Laguna. Nasa loob ako ng isang boutique and I'm already dating someone that time. Nakita ko si Dewey sa labas ng boutique. Yung bang nakatayo lang tapos ay nakatingin straight sa akin na para bang pinapalapit ako sa kanya. So nilapitan ko nga siya. Kinamusta ko tapos ay tinanong ko kung sino ang kasama niya or saan siya pupunta, ganon. Pero no response. Tapos lumakad lang siya palayo sa akin. And ewan ko din bakit ko siya sinundan. Sinusundan ko lang siya hanggang makarating kami doon sa may parang terminal sa gilid ng mall na yon. Terminal na siya ng bus ngayon. Bigla akong nahimasmasan kasi may bumusina sa highway. Tapos pinagpapawisan ako ng malamig as in. Ako lang palang mag-isang naglalakad. Sinusundan ako ng kasama ko kasi lakad daw ako ng lakad tapos parang wala akong naririnig. Pagkatapos noon ay nagchat ako kaagad sa messenger niya at ikinuwento ko lahat ng yon sa kanya. Pero as usual ay seen lang siya. After noon papadudot ay ilang beses ko na siyang napapanaginipan. Yung panaginip na parang nagtutuloy-tuloy lang ang istorya. So every time na nananaginip ako ay chinachat ko siya hoping na mag-reply siya. Tapos one time ay nagchat ako sa kanya pero may reply na. Ang nag-reply is kuya niya using his messenger account. Sinabi sa akin ng kuya niya na wala na si Dewey 2 months ago na. So mula nung hindi na siya nag-reply pala sa akin sa messenger ay wala na siya noon. Cardiac arrest daw ang kinamatay. Hindi na nagising sa pagkakatulog. Sobrang shock ako kasi syempre may pinagsamahan naman kami. And hindi talaga ako makapaniwala. And biniro ko pa ang kuya niya na baka biro lang yan. Pero he showed me pictures during nung burol ni Dewey. And yung pinaglibingan niya na nakapatong ang tarpaulin sa lupa. Binisita ko kaagad ang puntod niya after kong malaman yon. Pinagdala ko siya ng flowers and candles. Pinagdasal ko siya. Kasi sabi ko baka kaya kusa na siyang nagpakita sa akin kasi wala akong kaalam-alam. At habang nandun kami ng kuya niya sa sementeryo, naikwento ko sa kanya na nakita ko ang ex ko sa mall and sinundan ko pa. At lagi kong napapanaginipan si Dewey. Saka ang lagi niyang suot na damit sa panaginip ko ay yung bigay ko sa kanya na shirt. Then sabi ng mama niya yun daw ang suot ni Dewey nung inatake siya. Hindi pa nga daw nalalabhan ang mama niya kasi gusto niyang naaamoy pa din niya ang anak niya maski wala na ito. So ayon, sinubukan ko na lamang mag-move on at pinagpatuloy ko ang pag-entertain ng manliligaw. Pero simula noon ay nagpaparamdam at nagpapakita sa akin si Dewey. Katulad na lamang isang gabi, inaya akong mag-dinner ng manliligaw ko sa isang steakhouse. Natatandaan ko habang nagkwekwentuhan kami ay natigilan ako. Nang matanaw kong nakatayo si Dewey sa malayo, nakatingin sa akin. Malungkot ang kanyang mukha. Siyempre napansin niyo ng manliligaw ko at tinanong niya kung may problema ba. Pero sinabi ko na lamang na may nakita lamang ako na kamukha ng kakilala ko. Kapag nasa bahay naman ako ay napapansin ko na nakakarinig ako ng mga yabag sa second floor. Kapag nasa sala ako at kapag nasa kwarto na ako ay mapapakinggan ko naman ang mga yabag sa baba. Imposible yon kasi ako lang ang mag-isa noon sa bahay. Tapos kapag nasa sala ako o nasa kusina ay may makikita akong dumaraang anino ng isang lalaki. Kaya nga noong mga panahong yon ay nagpasya na akong pabindisyonan ang bahay ko sa isang pare. Ang buong akala ko ay magiging tahimik na ang buhay ko. Pero hindi pa rin ako tinigilan ng kaluluwa ng ex-boyfriend ko. Naisip ko tuloy na baka meron siyang unfinished business kaya hindi siya matahimik. Kasi wala na akong time para imbestigahan. Kaya hinayaan ko na lamang ang pagpaparamdam niya sa akin. Natigil lamang ang pagpaparamdam ni Dewey nang makilala ko ang second boyfriend ko na si Brandon. Actually, na-meet ko na si Brandon noong kami pa ni Dewey noong college. We met sa isang debating event. Yes, we were opponents but after that, things just happened.
We were such an inspiration to each other that we graduated top of our respective classes. Noong nauwi sa walang relasyon namin ni Dewey ay hindi ko na nakita pa si Brandon. Aaminin kong nalungkot ako noon at hindi ko na in-expect na magkikita pa kami. Lumipas nga mga taon ay muli kami nagkita ni Brandon accidentally sa isang event. Ayon, casual kumustahan lang. Pero naulit pa yon. Noong nag-decide akong mag-enroll ng MBA. Nagkataong nag-enroll din siya sa same school at same graduate degree. At yun na nga Papa Dudut, the rest is history. Naging boyfriend ko si Brandon but our families are strict religious Catholic. Kaya nag-propose muna siya sa akin at namanhikan bago kami opisyal na naging kami. Papa Dudut, naging masaya naman ang pag-iibigan namin ni Brandon. His understanding, loving at higit sa lahat ay damang-dama ko na mahalaga ako sa kanya. Ako ang kanyang top priority noon. Although minto siya noon sa pag-aaral ng MBA, dahil na rin sa kanyang busy schedule ay ayaw niyang mawalan siya ng time sa akin. Akala ko Papa Dudut panghabang buhay na ang kasiyahan namin. Pero isang gabi pauwi ako mula sa trabaho, sinundo ako ni Brandon. Inabutan kami ng malakas na ulan at hangin sa biyahe. May nakasalubong kaming van na nag-counterflow at sobrang bilis ng takbo. Nakaiwas kami ngunit sa lakas ng hangin at dulas ng daanan ay na out of balance ang sinasakyan naming motor. I was lucky to get out with only few scratches, but Brandon got broken bones. Nothing really too serious until lumabas ang resulta ng brain scan niya, which we can never saw coming. Brain tumor, terminal stage, hindi na kaya ng therapy at surgery and 6 months to live. Nagunaw ang mundo ko sa mga sinabi ng doktor. Umuwi kami after makarecover ni Brandon sa injury from our accident, but I never did. Iyak ako ng iyak. Looking back ay parang ang selfish ko kasi ako yung naging mas apektado at si Brandon ang lumabas na nag-comfort sa akin. By miracle, it took a year before Brandon had his last breath. That was both the happiest and most devastating time of my life. Hindi niya ako pinakasalan. Ayaw niya daw na matali ako sa kanya. Gusto niyang magpatuloy pa rin ako sa buhay, which I did. But I never really set my eyes on anyone. Sumpa ko sa aking mga mata, kasal kami ni Brandon. Fast forward 5 years later ay naging mataas ang aking posisyon sa multinational company na pinagtatrabahuhan ko. And at that time ay nagpa-part-time professor ako sa isang university. Isang araw may nakilala akong lalaki sa first day ng klase. Well, to be honest, he is my student. Si Vince. Nagulat ako Papa Dudut kasi he reminded me so much of Brandon. Yung tayuan niya, yung boses niya, and the way of speaking. And when we had a debate in class, my heart skipped a beat. Ganito ang pakiramdam ko nung unang pagkikita namin ni Brandon. Nagtatalo ang isip ko. Every time na makikita ko si Vince, natutuwa ako pero at the same time ay nakakaramdam ako ng guilt na para bang nag-cheat ako kay Brandon. One time I was in a cafe at nagkataon na nandun si Vince. Kaya nagkaroon kami ng time na magkakwentuhan. For a moment ay parang nakalimutan ko si Brandon. Yung grief sa pagkawala niya. Yung sumpa ko na hindi natitingin pa sa iba. From there ay napapadalas na ang pag-uusap namin ni Vince. Lumalabas na rin kami casually. Hanggang sa nagtapat na siya na gusto niyang manligaw. Aamin ako sa loob ng 5 taon ay marami din namang mga nag-attempt na maligaw sa akin. Ngunit kay Vince lang ako nakaramdam ng tuwa nang magsabi siya. At dito na nangyari ang hindi inaasahan. Kinagabihan ay nagkaroon ako ng sleep paralysis. The weird thing is my sleep paralysis demon was Brandon. I mean, I didn't actually see that it's him, but somehow alam ko na siya yon. Tapos ay parang may kasama pa siyang isang lalaki pero hindi ko maaninag ang kanyang mukha. Basta si Brandon lang ang lumalapit sa akin.
habang yung lalaki kasama niya ay nakatayo lang at parang nanonood lang sa amin. That time ay nagsasalita na ako kay Brandon ng kung gusto man niyang magpakita sa akin ay magpakita na lamang siya sa akin sa panaginip. Para kasing hindi ko siya kayang harapin bilang multo. Natatakot ako at saka kinakausap ko din siya at tinatanong kung bakit siya nagbabalik. Ayaw ba niya kay Vince? Ayaw ba niya ako magkaroon ng relasyon? Yun ang gusto ko sanang malaman sa kanya para naman hindi na siya magparamdam sa akin. Samantala'y marami pang kakatuwang bagay ang mga nangyayari. Minsan kapag ako lang ang nasa firm ay naririnig ko ang naglalakad na kung sino sa office. Pero pag tingin ko ay wala naman o kaya naman ay biglang parang may nagdabog ng mouse. Hindi lang yon. Isang beses umuwi ako sa kondo na walang ilaw. After kong ipaayos sa utilities ay sumalubong sa akin ang sobrang gulong kwarto. Nagkalat ang mga damit sa sahig, Papa Dudut. At bukas lahat ng drawer and closet. Agad kong hinanap ang singsing namin ni Brandon. Napayak pa ako nang makita ko ito. Akala ko'y tuluyan ng nanakaw. Pero nung ipacheck ko ang surveillance camera ay walang nakitang tao na nagtangkang pumasok sa unit ko. Halos gabi-gabi akong nakaranas ng bangungot at sleep paralysis. Palagi ko nakikita si Brandon na nakatayo sa tabi ng higaan ko. Pero nakikita ko rin yung lalaking kasama niya na nakatayo lamang sa pinto. Pero isang gabi ay muli akong nagka-sleep paralysis at nagpakita na naman sila sa akin. Pero this time ay hindi lang si Brandon ang lumapit. Lumapit na rin yung lalaking kasama niya. At nanlaki ang mga mata ko noon, for the first time ay naging malinaw sa paningin ko ang itsura ng lalaki. Sa damit pa lang na suot niya ay agad ko na siyang na-recognize. At nakumpirma ko nga na siya yon nang makita ko na malinaw ang kanyang mukha. Papa Dudut, ang lalaking kasama ni Brandon ay walang iba kundi si Dewey. Sa totoo lang ay clueless ako kung bakit nagbabalik ang mga exes ko. Dahil ba ito kay Vince? May gusto ba silang ipahiwatig sa akin? Kapag tinatanong ko naman sila sa tuwing nagkaka-sleep paralysis ako, ay hindi naman sila sumasagot. Basta nakatayo lamang silang dalawa sa kama ko na para bang binabantayan nila ako. Papa Dudut, nagpatuloy ang aking sleep paralysis kaya nagpakonsulta na ako noon sa doktor. At hindi nagtagal ay sa isang albularyo. Ang findings ng doktor ay bunga lamang daw ng stress at over-fatigue kaya napapadalas ang sleep paralysis ko. Ang sabi naman ng albularyo ay nagpapakita daw talaga sina Dewey at Brandon sa akin kasi mahal pa rin daw nila ako at nagkasundo daw ang dalawa na dalawin at bantayan ako gabi-gabi. Simula noon, Papa Dudut, ay palagi ko na lamang nararamdaman na meron akong katabi. Kapag nagkikita kami ni Vince ay maaasahan kong may malakas na pagpaparamdam na magaganap. But somehow ay hindi ako natatakot sa nagpaparamdam sina Dewey at Brandon. Instead ay nagigilty ako kasi parang unti-unti na akong nakaka-move on sa kanila despite sa binitawan kong sumpa. Pero bakit ganito? Akala ko ang gusto lamang nila ay maka-move on ako with my life. Pero bakit patuloy pa rin sila sa pagpaparamdam sa akin? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Just when I thought I had a second chance at happiness, ay saka naman mangyayari ang mga bagay na ito. Brandon was never violent when he was alive, same with Dewey. Kung may kinakatakot man ako, iyon ay ang baka saktan nila si Vince. Nasabi ko ito, Papa Dudut, kasi nagkukwento na sa akin si Vince na may nagpaparamdam na sa kanya na dalawang lalaki. Ayaw pa nga niyang sabihin ito sa akin noon, pero noong mapag-usapan namin yung past relationship ko at nakita niya yung litrato ni Brandon, ay sinabi niya kaagad sa akin na yun nga raw ang isa sa dalawang lalaki nagpapakita at nagpaparamdam sa kanya. Tapos ay pinakita ko naman sa kanya ang litrato noon ni Dewey kasi malakas na ang hinala ko na nagpakita na rin ito kay Vince. And I was right. Kinumpirma nga sa akin ni Vince na si Dewey nga ang ikalawang lalaking nagpapakita sa kanya. Samantala kasabay noon ay ang panghihina ng katawan ni Vince. Naging masasakitin na siya simula noong magpahayag siya ng intensyon na manligaw sa akin. Madalas na rin kami nagkakaroon ng sleep paralysis at sina Brandon at Dewey ang aming nakikita.
Sinubukan namin kumonsulta sa mga albularyo, pare at espiritista pero hindi talaga matigil ang dalawang exes ko sa pagpaparamdam sa akin, sa amin ni Vince. Kaya naisip ko na lamang noon na basta din si Vince nang sa ganon ay huminto na ang pagpaparamdam sa amin ng dalawang exes ko. Although hindi pa rin tumigil si Vince sa pakikipagkaibigan sa akin kahit na binasad ko na siya at umaasa pa rin siya na magbabago pa ang aking desisyon. Pero sa ngayon ay wala muna akong balak na pumasok sa panibagong pakikipagrelasyon. Kasi patuloy pa rin sina Brandon at Dewey sa pagpaparamdam at pagpapakita sa akin. Sa totoo lang ay pagod na ako sa kanila at na-stress na ako. Ano ba ang dapat kong gawin? Paano ko ba malalaman ang gusto nilang ipahiwatig sa akin? Papa Dudut, ito lamang ang maibabahagi ko sa inyo sa ngayon. Sana'y mabasa mo ito at mapiling i-ere sa iyong YouTube channel. At sana rin ay magkaroon na rin ako ng kaliwanagan kung talaga bang sina Brandon at Dewey ang nanggugulo sa aking buhay. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Morena. Bago tayo magpatuloy ay gusto ko lamang po kayong i-invite na hanapin po ang Gianna Vlogs. Ganon din po ang Kaistorya YouTube channel para sa mas nakakatakot pang mga horror stories. Napakinggan po natin ang totoong kwento ni Morena na ayaw patahimikin ng kanyang dalawang ex-boyfriends. Dalawa lang ang nakikita naming rason dyan. Una, baka hindi talaga yan sina Brandon at Dewey na baka pinaglalaroan ka lamang ng demonyo o masamang espiritu at ginagamit ang kaanyuan ng dalawang mong ex-boyfriends para hindi ka matahimik. The best thing na gawin mo ay ang magdasal ng taimtim sa Panginoon. Ipagdasal mo ang kaluluwa ni na Brandon at Dewey na sana'y matahimik na sila. Pangalawa, baka sila nga talaga ang nagpapakita at nagpaparamdam sa iyo at katulad ng sinabi mo kanina, meron silang unfinished business kaya hindi sila matahimik. The best thing you can do ay alamin mo yon. Mag-effort ka na mag-imbestiga, baka merong gusto silang sabihin o ipakita sa iyo. Dig deeper, kausapin ang kanilang mga kamag-anak, maging mapag-obserba ka, lalo na sa tuwing nagpapakita sila sa iyo. Malay natin, malaman mo yung kadahilanan at matahimik na sila. O baka naman may gusto silang marinig mula sa iyo. Tulad nung kay Dewey, walang closure ang naging pagtatapos ng relasyon ninyo. Baka gusto lang niyang magkaroon kayo ng official closure sa isa't isa. With regards to Brandon, baka pinangahawakan niyang pangako mo na mamahalin mo siya habang nabubuhay ka. Well, darating din ang panahon na maunawaan ni na Brandon na kailangan ka nilang i-let go. O baka hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga siya nagle-let go sa puso mo. Kaya nananatili siya sa tabi mo at hindi siya matahimik. At merong posibilidad din na baka nilalayo ka lang nila sa problema o baka nagbibigay sila ng babala sa iyo. Baka may something kay Vince na hindi mo pa nadidiskubre at nagpaparamdam sa iyo ang dalawang exes mo para ma-realize mo yon. At ang pinakahuli ay patawarin mo ang iyong sarili. Alisin mo ang guilty sa pakiramdam mo sa bawat pakikipagrelasyon mo sa bagong tao na papasok sa iyong buhay. Maaaring hindi ka pa nakakapag-let go mula sa mga exes mo kaya silang madalas ang nakikita mo sa mga pangitain. Kailangan mo ma-realize na ikaw ay nabubuhay sa mundo at ikaw ay may pagkakataon pang makaranas ng totoong pagmamahal. Morena, naniniwala kami magkakaroon ng kasagutan yung mga questions mo sa buhay mo. Sa ngayon, ang magagawa mo muna ay ang palaging ipagdasal, palayain ang iyong sarili mula sa pakiramdam na nagigilty ka at ipagdasal ang kaluluwa ng dalawang mong exes na nagmumulto sa iyo. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat,
pakinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.